Nagpakawala ang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China, pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon. Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities pero walang binigay na detalye at lokasyon. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Una nang tinawag ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Pero ayon sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng Taiwan. Whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Kinumpirma naman ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan ngayong araw matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. Unang na-monitor ng maritime security expert na si Ray Powell ang kahina-hinalang kilos ng barko na posibleng nangangalap ng mga impormasyon at datos. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel, kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. Bagaman hindi pa malinaw ang pakay ng research vessel, ayon sa PCG, posibleng innocent passage o dumadaan lang ang barko. Huli itong namataan 50.8 nautical miles mula sa Calasaguen, Palawan o malapit sa Tubataha Reef. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area if they're doing so. So walang response, sir, yung vessel? As of this time, they are not responding to the response of the Philippines. Noong Pebrero nang maispatan din ang isa pang Chinese research vessel na naglalayag sa bahagi pa rin ng Palawan at Occidental Mindoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.